Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate dito. At dito 5, 8, 11, 5 kilos DeWalt jackhammer. Ayan, so ito mga kabay, gumagana siya pero wala siyang hammer. Ayan po. I-testing natin. So hindi po nagalaw yung bala. So dapat tutunog po yan nakaganon. Pero ito pag pinaandar mo, wala siyang palo. Kahit mahina, wala. So yun po yung alamin natin mga kabay. So tara, samahan nyo po ako. Bubuksan po natin. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung mga screw. So pwede na natin buksan lahat. Ayan. At syempre, kailangan kalasin natin yung kanyang wiring. Ayan. Kailangan natin itong paghiwalayin. So gamit kayo ng flat screw kapag hindi kayang hatakin. Yan. So yan, hiwalay na natin. Yung takip, lever. Kailangan kasi ito mga kabay, baklas lahat. Hindi pwede yung ito lang ang babaklasin. Lahat po, baklas talaga lahat to. Tigas. Tapos syempre yung carbon. Wala naman pong problema dito sa armature. Pero kailangan pa rin baklasin ito. Ayan. So okay pa yung armature niya. Wala pang problema. So sigurado ako nito mga kabay, dito lang talaga sa kanyang, sa mechanical niya mga kabay, sa may connecting rod niya. Baka bali na naman yung connecting rod dito, kaya ayaw gumana yung hammer. Puro ano lang siya, under lang, wala siyang chipping. Uy, mali. Yun. Bago nyo makalas ito mga kabay, kailangan nyo munang kalasin yung kanyang circlip. Ayan. At syempre, ingatan nyo huwag mawala itong bulitas mga kabay. Ayan. 6 na piraso po yan. Isa, 2, 3, 4, yun, 4 na nakalas, may 2 pa, 6, yan, 6 na bulitas. Kailangan nyo tanggalin bago nyo hugutin ito. Tapos yung takip. So yun na yung forma nyan mga kabay. So ang sira nyan mga kabay nandito sa loob. So kailangan nyo uli nyo ng circlip remover. Pero ito naman ay kailangan mo na yung pabuka pag kinalas yung circlip. Yan. At pwede mo nang iangat. So yan po yung itsura niyan mga kabay. Walang tayong basahan. Kailangan ng basahan to dahil maraming grasa. So ayan. So ayan, kung mapapansin nyo mga kabay, putol po yung connecting rod nya. Yan. Ito po yung connecting rod. Yan. Yan po yung dahilan kung bakit wala siyang tibag. Ayan. So tataktak din natin ito. Yan. Nandito po yung sira lahat. So okay naman yung crankshaft nya. Pero para sigurado, baklasin na rin natin mga kabay yung crankshaft.
para makasiguro tayo na walang bungi or crack. Yan. So ayan, nabaklas na po natin. Ito yung crankshaft niya mga kabay, sinasabi ko. Yan, kailangan nating silipin to. At syempre yung bearing. Ayan, so buo yung bearing mga kabay, buo yung crankshaft. So ang sira lang niya talaga mga kabay ay yung kanyang connecting rod. Ayan, ito po durog. Ayan. So yan po yung sira niyan mga kabay, connecting rod na durog. Ayan. So dito sa kanyang seal, check din natin. Baka po ay, pero wala namang puntaga sa dulo, kaya maaring wala siyang problema dito. Ayan, check lang natin para sigurado. Ayan, buo pa po yung seal niya. So ang estimate ko dito mga kabay ay connecting rod, sama ko na yung o-ring sa piston, tsaka o-ring dito sa striker. Yan, lalabas ko lang. Ayan po. Yan. So yan lang po yung dalawang o-ring ang papalitan ko, tsaka isang connecting rod. So yan mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So ang gagawin ko nito mga kabay, lilinisin ko muna siya bago ko siya buuin. So ulitin ko mga kabay, ang papalitan natin dito sa D25 811 na demolition hammer ng DeWalt 5 kilos ay connecting rod at dalawang o-ring lang. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.